Pilipinas. Binubuo ng 30 milyong ektaryang lupain. 47% o humigit kumulang 10 milyon sa mga lupain ito ay ginagamit sa agrikultura. Ang pagsasaka sa Pilipinas ay naging bahagi na sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Malaking bahagi ng rural na lupain ang nakatuon sa mga gawaing pang-agrikultura. Ang pagsasaka ay naging isang paraan ng pamumuhay para sa marami. Sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop, ay natututugunan ang seguridad ng pagkain sa bansa at nagbibigay ng kabuhayan para sa maraming komunidad sa kanayunan. Ang pagsasaka sa Pilipinas ay kinabibilangan ng iba't ibang gawain pang-agrikultura tulad ng pagtatanim ng palay, mais, gulay at prutas. Ang mga magsasaka ay umaasa sa mga tradisyonal na pamamaraan, gayon din sa mga modernong pamamaraan at teknolohiya upang mapakinabangan ang kanilang mga ani. Subalit, sa kabila ng malaking bahagdan sa sektor ng agrikultura, ay nagiging isang malaking hinaing at problema sa mga magsasaka ang hindi maayos na pasilidad kagaya na lamang ng daanan na nagdudugtong sa mga sakahan at pamilihan. Isa itong hamon para sa mga Pilipinong magsasaka sa pagluluwas ng kanilang mga produkto at mahantong sa potensyal na pinsala na nagpapababa ng halaga. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, humigit kumulang 61% ng mga kalsada sa bansa ang hindi sementado o hindi maganda ang kondisyon. Bilang resulta, nagiging pahirapan para sa mga magsasaka ang pagdaan. Nagiging limitado ang pag-access ng masasakyang pang-transportasyon at mas mahabang oras ng paglalakbay. Ang mga isyung ito ay maaaring magresulta sa pagkaantala sa paghahatid ng mga produkto sa mga mamimili, pagtaas sa mga gasto sa transportasyon, at pagbawas ng kabuuang kakayahang kumita para sa mga magsasaka. Kapatuan ini niya, ari miagi sa suba, anisura juga jo. Ayon sa kamakailang datos, humigit kumulang 60% ng mga produktong pang-agrikultura sa Pilipinas ang dumaranas ng pagkalugi pagkatapos ng ani dahil sa hindi sapat na mga pasilidad sa transportasyon. Ang mga pagkalugi na ito ay may malaking epekto sa ekonomiya dahil ang sektor ng agrikultura ay may malaking bahagi ng GDP ng bansa. Upang tugunan ang mga hinaing ng mga magsasaka, ay binuo at ipinatupad ang proyektong Farm to Market Roads o FMR. Ito ay isang flagship government initiative na naglalayong pahusayin ang koneksyon sa pagitan ng mga agricultural area at market zone sa Pilipinas. Karon murag mayahay na jud mi. Mga napoy mong produkto, mga lubi. Di na pud milisod ini karga. Kaya hapsay naman ang daan. Yung at madali rin yung kanilang gastos sa pagbibiyahe dahil hindi na kailangan ng magpasalin-salin pa ang transportasyon. May iwasan na rin na masira ang mga produkto dahil mas mabilis na itong makakarating sa kanilang destinasyon. Isa ang farm-to-market road sa mga nais na maayos ng Marcos Administration sa layuning papataas ang produksyon ng produktong agrikultura sa bansa. Kabilang dito ang pagtatayo at rehabilitasyon ng mga kalsada at infrastruktura sa mga kanayunan upang mapadali ang mahusay at transformasyon ng mga produktong pang-agrikultura mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan. Kinikilala ng proyektong ito ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga magsasaka ng mas mahusay na akses sa mga pamilihan na maaaring humantong sa pagtaas ng produksyon, mas mataas na kita, at pangkalahatang pag-unlad ng sektor ng agrikultura.
Naglaan ang Department of Budget and Management ng humigit kumulang 17.2 bilyong piso para sa taong kasalukuyan hanggang 2024. Alinsunod na rin sa utos ng Pangulong Marcos. Pangungunahan ng Department of Agriculture ang proyektong kaagapay, ang Department of Public Works and Highways para maitayo ang target na 11,739 kilometrong daan na nagdudugtong sa mga sakahan at pamilihan. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 38,608 kilometers ang naaabot ng Farm to Market Road Program at inaasahang madadagdagan pa ito ng 73,131 kilometers pagsapit ng taong 2027 na paglalaanan ng kabuang budget na 184.3 billion pesos. Ay may nga na karsada na lahi sa kanya tugaron. Dagdag pa dito, ang pagpapatayo at pagpapabuti ng mga kalsada mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan ay nakakatulong sa pagunlad ng mga kanayunan sa pamamagitan ng pagtataguyod na inklusibong paglago at pagbabawas ng kahirapan. Ang mas mahusay na pag-access sa mga merkado ay maaring magpagsigla sa produktibidad ng agrikultura, makaakit ng mga pamumuhunan at lumikha ng mga oportunidad sa agrikultura, sa trabaho at mga kaugnay na sektor. Almost tanan malipayon dun sa project sa PRDP kay ang mga estudyante sa una mabuling gyud sa una kay siyempre lapok ang among kasada plus additional benefits siya sa operational expenses sa road maintenance sa mong barangay. Kuan sawa pay ingog gikasada kuan doon lagi maninda po ko sa una nabanggakan ng mga ano ba mga makaon po tumulanghoy, bonbon, puso, bingka, sa unsa lagi ang mahimo. Aran nindo tagod kay lamdag naman magabiig adlaw maura gyapon lamdag man. Kaya na may suga, hindi puti nagdaan. Di na ta mahadlok og naihas. Sa una mahadlok ta kay gamay raman. suportahan ang mga proyekto na magpapaunlad sa sektor ng